At kapag sumasapit po ang September 5 to October 5, atin pong ginugunita, binibigyang pagkilala ang mga kaguruan sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng celebration po ng National Teachers Month. Tayo talaga kudos sa mga kaguruan sa ating bansa na kasi 'di ba, sino ba yung mga sa lahat ng uri ng propesyon, 'di ba? Nurse, abogado, doktor, engineer, mga kawani po ng media, 'di ba? Iba pa pong mga propesyon, saan ba tayo unang natututo? Siyempre bukod po sa ating mga magulang, no? Sa ating mga pamilya, ang isa po sa kumbaga naging malaking ambag na maging mabuti po tayong mga tao, especially sa ating lipunan, ay yung pagtuturo po ng ating mga kaguruan, 'di ba? Mula pagsapit ng kinder hanggang sa magtapos ka sa kolehiyo, nandiyan po yung mga guro po natin na nagsisilbing ikalawang magulang natin. Minsan nga mas mas malaki na yung time na na-spend po natin sa ating mga eskwelahan at mas matagal na nakakasama natin ang mga guro natin. Minsan, sabi nga nila, mas kakilala na ng guro yung ugali ng kanyang estudyante kaysa doon po sa magulang, lalong-lalo na yung mga malayo sa kanilang mga anak na nagtatrabaho sa ibang lugar kasi mas mahaba yung oras ng ating mga anak sa eskwelahan. O, di ba? Papasok po sila ng alas 7, uuwi ng alas 12, papasok ng alauna, uuwi po ng alas 4 o alas 5. Pagdating po ng bahay, yung mga yan, maya-maya kakain na ng dinner, matutulog na, hindi na ganoon nakausap ng kanilang mga magulang. O, di ba? Kaya naman, kung ano man po yung mga pagkatao natin, malaki po yung naiambag po dyan ng ating mga guro sa ating buhay. And kaugnay po ng bagay na yan, ay meron po tayo nakapanayam na isa pong program head ng College of Arts and Sciences, dyan po sa Upang Finma, sa katauhan po ni Sir Jerome Idos. At alamin po natin sa kanya, no, bilang isang instructor, ano nga po ba ang definasyon para sa kanya ng salitang guro? Narito po pakinggan natin yung unang bahagi ng kanyang pahayag. Para sa akin, bilang isang guro, ang guro ay kinukonsider as the second parent po ng ating mga estudyante. Okay, so guro is considered as expert when it comes to sa larangan ng different when it comes to learning. Okay, so guro hindi lang po sila nagpro-provide ng puso ng leksyon, kundi nagpro-provide din po sila ng malasakit sa mga estudyante. Okay. So, ako, hindi naman po talaga ako graduate ng pagiging education. I'm in a corporate company actually for almost 6 years. And then, pero nakita ko na andun yung calling ng parang nakita ko na psychology yung, graduate ako ng psychology and then andun yung calling na parang ang sarap pala maging guro kasi from time to time nakita ko yung value and essence na mai-provide mo na learning sa mga estudyante. Kapag once na nakapag-provide ka kasi ng learning sa estudyante, it will somehow compensate you. Not into a terms of money, but it compensate you by means of it compensate you when it comes to your sense of inner self actually. Okay. So yun po yung definition ng guro para sa akin. We are considered as the second parent of our student, okay, na gumagabay sa kanila, okay, knowing the fact na ang first teacher po, ang first parent po nila ay yung mga biological parents po nila, and then sa school setting naman, andyan naman po yung mga guro para second teacher, no? Second parents naman nila to guide them. Ayan, mga kabombo, natanong din po natin si Sir Jerome, nakikita po ba niya yung kanyang sarili sa kabila ng hirap ng pagiging isang teacher? Diba talagang di-devote mo kasi talaga yung time, yung attention mo, diba minsan pati yung personal mo nga na buhay, minsan nakakalimutan mo. Diba yung iba, tumatandang dalaga sa pagiging isang guro, mga kabombo, kasi ang inatubag na po niya yung pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Nang matanong natin si Sir Jerome, 30 years from now, nakikita pa ba niya yung sarili niya
into teaching? Narito po yung bahagi ng kanyang kasagutan. Nakikita ko po yung sarili ko para ito na ata yung retirement age, retirement profession ko actually. So, I'm already 33 years old. Naglaan ako ng almost 7 years sa HR and then 5 years na po ako sa teaching. At nakikita ko na andito po ako sa scenario na ito na yung retirement age ko or retirement age. Retirement period na or retirement profession. Okay, so kasi andito ako sa university or school na validating environment or by validating class, nagkakaroon kami ng validating environment. Okay, so means to say we are correcting each other, supporting each other, um, good environment when it comes to teaching, and then collaborative learning when it comes to to our colleagues, mga ganun, support with each other. But it somehow realize yun na itong area na to or itong university na to or itong institution na to ay ito yung area ng retirement professional. Kasi ano kasi hindi ko na matatanggal yung soul or teaching sa body ko. Kasi kapag once na tinanggal mo yung soul, hahanap-hanapin na yun. So, nakikita ko na this is my profession na po talaga or retirement profession for me. And I see myself 30 years from now is still teaching and then is still updating my learning my teaching profession and strategy from time to time kasi nagkakaroon ng changes. It's because of the technology. And then sasabayan ko lang kung ano yung flow ng innovation when it comes to teaching. Ayan,